Please subscribe Ito Money Vlog. Payagan po si Tito Manny Vlog na mag-reactor para pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siyang records ng ng away. Founder ng Mikris, bakit po siya ang sinisisi sa pangyayari? Panoorin po natin yung video at siyempre bibigyan po natin yan ng konting reaction. Pero bago po yan, ako muna po bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon, ay mag-iingat kayo palagi at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at Edna Vlog, Jack Tapia at yung mga kasamahan ko po sa Karepa. Ganyan din po yung Team Bius at yung mga Kalinga partner na charity vlogger. Ito po yung video na kung saan ay bakit si Kalingap Tata ang sinisisi dito po sa mga pangyayari. Si Kalingap Tata, siya po ay ang founder ng Mikris. At talagang dito ay nakakaawa ang sitwasyon ni Kalingap Tata kasi siya po ay parang nasisisi dahil po sa pangyayari. Ang kabuuan po ng bidyong ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Sagap TV. Suportahan po natin Sagap TV. Ito po yung video, panoorin po natin. Wala namang ginusto na magkasakit si Nanay Juicy. Pagdating ng panahon bro, tayo pang sisihin, Ay, tayo pang naging masama. Iba pa ang ito bro. Ikaw siguro bro, maramdaman mo yung parang gusto mong ano kayang mali na ginagawa ko. parang siyempre, parang nakaka-open baga. Nakaka-open talaga. Oo, imbis baga, Nakakasakit. isuklin man lang pagpapasalamat, bakit sinisisi pa, sinusukli. Ano na lang marinig mo, yun. Kung siya daw, bakit daw hindi naalaga ng maayos. Hindi na alam kasi yung ginagawa namin Alam mo, Lutz, tayong mga charity vlogger, tumutulong tayo. Hindi naman tayo katulong baga na obligasyon na dapat ganito, hindi naman, dapat sana obligasyon yan ng pamilya Naawa lang talaga ako ni Juicy. Kaya nang Juicy lang talaga ako naawa. Bahala dyan sa kung sino yung kasama ni Juicy dyan. Tao kaya nang Juicy ako naawa ko. Yun lang. Nakakaawa talaga si Nanay Juicy. Naawa talaga. Gaya nito si wala pang tulog Tawa. Yun yung body ko. Wala pang tulog po yung mga kalingap. Sanay ako sa puwetan. Ha? Sanay ako sa puwetan. Kaso ito, Hindi sanay. hindi na sanay. Ako, sanay. Security guard pala ako. Sanay ako sa puwetan Nakatulong na siguro ko pag yung antok ka talaga yung mata ko. Dapat sana malawak na pag-uunawa, hindi yung Dapat ma-appreciate nila. ma-appreciate, hindi yung bakit kaya Lods na tayong mindset ng mga Pilipino sa dami-dami ng mga ginawa mo mabubuti, magaganda, laging nakikita ng mga tao yung kamalian mo. Yun, tama yun bro. Yung mali yung nakita nila. Ano naman kaya subukan naman ninyo na ikwento man lamang yung magandang nangyari, hindi na lang puro error, Yun. diba? Masakit ko na makarinig ka ng gano'n. Siyempre, Mareklamo pa. Dito sa Pilipinas kunting sablay mo lang, isang pagkakamali mo lang, yung kamali ay yung kaganda na ginawa mo natin, parang nabura na. Parang nabura yung tulong mo. Mula sakit sa kanila. Parang nabura. Nabura agad. Mas mahalaga pala yung kamalian kaysa sa kabutihan. Kahit na ang dami mo na nagawa, pero kung pagkakamali mo lang, wala na. Wala na. Kwenta sa kanila. Walang kwenta. Masakit yung Grabe na Grabe nga. Binuhos ng tulong mo, sakripisyo. Kung ano na lang ginagawa mo para na matulungan. Ang layo ng pinupuntahan mo, nag-i-effort ka, umuulan, umaraw, pinuntahan mo, nagtatrasikit ka lang dahil gusto mong matulungan siya, maibigay mo, provide mo yung pangangailangan ng Diyos Pero pagdating yung panahon, ikaw pa yung sisihin, masakit yun bro. Masakit sa part ko yung Sinumunod sa marami ka pang tutulungan pero pinarayuti mo pa rin si Nanay Juicy. Ang akala kasi nila,
Si Nanay Josie lang ako naka. Dami kang tinutulungan. Tulungan eh. Gaya nito, marami tayong mga napinding. Oo. Kaya ngayon, pinablog ko na lang kay Maria Ligaya yung mga napinting ko doon sa daig. Tinutulungan ko. Kaya kita ko yung mga vlog mo, halos wala ka roon kasi nakasikaso ka kay Nanay Juicy. Oo, dito ako talaga. Kung talagang nagpapabaya ka, Lods, iwan mo na si Nanay Juicy dyan. Kung nagpapabaya ka talaga. Sabi ko, iiwan ko na lang siguro si Nanay Josie. Ayaw ko nang tulungan kasi Oo. masama pa rin ako. Kahit ginagawa ko ng lahat. Sana sa mga anak dyan, hindi naman pinapabayaan ni Kalingap Tata itong si Nanay Juicy. Lahat ng oras niya ibinigay. Alam naman nila kasi napapanood nila sa vlog. Oo. Yan po, napanood po natin yung video, no? Talagang nakakaawa po ang kalagayan ni Kalingap Tata. Siyempre, mas nakakaawa po si Ate Josie. Si Nanay Josie, yan po ay isa sa mga tinutulungan ni Kalingap Tata. Hindi ko na po siya pinakita sa video. At talagang medyo malaki talaga ang hirap din ni Kalingap Tata dito kay Nanay Josie. Sapagkat talagang awang-awa po siya dito kay Nanay Josie. At talagang hindi niya po maiwan-iwan. Kumbaga ay talagang patuloy niya po itong tinutulungan. Pero dito ay parang nakikita po natin, parang siya ang sinisisi ng pamilya ni Nanay Josie. Parang gano'n ang pagkakaintindi ko doon sa kanyang mga sinasabi. Pero ang pagkakaalam ko, talagang etong si Kalingap Tata, ay siya ang tumutulong talaga kay Nanay Josie. Siyempre, may mga pinaabot din po yung mga sponsor. Pero pag walang sponsor, ay talagang si Kalingap Tata po ang talagang nag-aabot dito kay Nanay Josie. Pambili ng gamot, pambili ng diaper, pangkain ni Nanay Josie. At ngayon nga, ayan, nakita po natin na nasa ospital itong si Nanay Josie. Pero, nakakapagtaka, wala po ni isang anak na nagbabantay kay Nanay Josie. Kung natatandaan nyo, ay marami naman pong anak itong si Nanay Josie. May anak pa nga po yung vlogger. At yung iba ay nagtatrabaho po yata sa ibang lugar. Sana naman ay maintindihan nila ang sitwasyon. At kaya ginagawa yan ni Kalingap Tata ay para maging maayos ang kalagayan siyempre ni Nanay Josie. Para matulungan niya itong si Nanay Josie kahit papano ay talagang maging maalwan ang kalagayan ni Nanay Josie. Sa ngayon, kitang-kita naman po natin na si Nanay Josie ay talagang di po siya makalakad, di po siya makapagsalita. Kahit po pagkain niya ay talagang hindi po siya makakain. At talagang ang pagbabantay po kay Nanay Josie ay parang salit-salitan sila. Parang may kapatid din si Nanay Josie na naandun, na siya rin ang nagbabantay kay Nanay Josie. Pero, siyempre, hindi naman po kaya mag-isa yun, ng kapatid. Kaya naandyan po sila Kalingap Tata at kitang-kita naman po natin, panoorin niyo po ng buong buo itong video ni Sagap TV at dito ay makikita niyo po, yung isang kasama ni Kalingap Tata ay talagang nakatulog na doon sa pagkainan. Sobrang antok na po niya dahil sila nga daw po nagbabantay dito kay Nanay Josie. Tapos parang lumalabas ay sila pa po ang masama. Parang ganoon ang pagkakaintindi ko ayon po doon sa kwento ni Kalingap Tata. Hindi maganda pag ganoon. Tumutulong na nga. Palagay na natin may mga sponsor. Hindi naman po lahat, siyempre bigay din po yan ng sponsor. Siyempre may galing din po kay Kalingap Tata diyan. At ang isa pa, kaya binablog ni Kalingap Tata itong si Nanay Josie na sa ganon, siyempre masustentuhan niya yung mga gamot ni Nanay Josie, yung diaper, yung gatas, yung pagkain ni Nanay Josie. Siyempre yan po ay nanggagaling din yung iba sa YouTube channel ni Kalingap Tata. At siyempre kaya din niya ginagawa yung pagbablog kay Nanay Josie para sa ganon ay may makakita na mga sponsor para matulungan talaga itong si Nanay Josie. Kasi kung pababayaan na lang po itong si Nanay Josie na hindi po ipagagamot, ay talagang kawawa po itong si Nanay Josie. Kita naman po natin na talagang si Nanay Josie ay na-stroke na. At talagang hindi na po siya makakain. Hindi rin po siya makapagsalita. Dati depression lang ang problema kay Nanay Josie.
Pero habang tumatagal ay parang lumalala ang kanyang sitwasyon. Ito pong si Kalingap Tata ay talagang gumagawa po ng paraan para maging maayos itong si Nanay Josie. Sana naman ay makipag-ugnayan yung kanyang mga anak. At sana ay magkaroon po ng pagmamalasakit kay Nanay Josie kasi nanay naman po nila yan. Sa tingin ko naman nung si Nanay Josie ay ayos pa, mukhang hindi naman po siya nagkulang sa kanila. Kasi napakabait din naman po ni Nanay Josie at talagang kung titingnan po natin ay talagang mabuting ina rin itong si Nanay Josie. Bagamat sa ngayon, siyempre, para nagiging pabigat po siya kasi may sakit nga po siya. Sana may maunawaan po nung kanyang mga anak na ang sitwasyon ni Nanay Josie at sana ay maunawaan din nila kung ano yung ginagawa ni Kalingap Tata. Yung sa akin lang naman po ay paalala lang or pakiusap doon sa mga anak ni Nanay Josie. Wala naman po tayong masamang ibig sabihin sa ating sinasabi. At tayo ay talagang naniniwala doon po sa mga sinasabi ni Kalingap Tata na ang sa kanya ay pagtulong lang. Buti nga at hindi iniiwan ni Kalingap Tata. Kung sa iba-iba ay talagang pababayaan na. Pero si Kalingap Tata ay nananatili na naandyan, upang sa ganon ay asikasuhin itong si Nanay Josie. Kaya sana ay wag na din pong sisihin itong si Kalingap Tata kasi kawawa din naman po. Kaya yun, maraming salamat po sa inyong lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.